At kaugnay po niyan, nasa linya ng telepono si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Director, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito kasama si Dayan Querer ng Rise and Shine Pilipinas. Yes, magandang umaga din po sa inyong dalawa. Yes, sir. Nagkaroon po ng phreatic eruption ang Mayon Volcano kahapon ng hapon. Para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano nga ba nagkakaroon ng phreatic eruption ng isang bulkan? Okay, nangyayari po yung phreatic eruption when hot materials come into contact with water. So, maalala natin, meron a beautiful eruption last year. And may mga naiiwan pa na mga mainit na volcanic materials sa crater. And so, kapag may tubig, pwede pong magkaroon ng phreatic eruption. So, parang yung isang kawali na may mainit na mantika, at kapag binuhusan mo ng tubig, magkakaroon ito ng steaming and producing sudden burst. Hindi ito as violent as magmatic eruption, but it can still send ash and rocks into the air. Okay, sir, yung volcanic materials po o yung abo ay patungo daw po ng Timog Kanluran. Ano-ano po bang mga bayan yung posibleng maapektuhan po nito? Well, as of hanggang ngayon, wala po kaming wala po na-report sa amin na may mga volcanic ash na umabot sa mga lugar nila. Pero yung mga bayan na nasa southwest would be Ginubatan, Kamalig. Pwede rin sa southwest naman would be Ligaw. Pero again, as I've said, wala pong naitulat wala pong naulat po sa amin, naiulat na may mga volcanic ash po na dumating sa mga barangay around Mayon Volcano. Alright, Director, ito pong phreatic eruption na ito, may posibilidad po bang makaapekto ito sa pinagkukunan ng malinis na tubig ng mga residente dyan? Pwede po kapag may umabot po yung ash doon sa kung saan yung source ng tubig nila, pwede pong maapektuhan. Pero kapag ganito po, very thin lang po yung ash. Hindi naman po kasi siya magmatic eruption. It's just a phreatic eruption. Director Bacolcol, magandang umaga po. Si Dayan Querer po ito. So nabanggit po ninyo, wala pa pong ashfall, kumbaga na tumatama o naapektuhan po yung mga barangay around the Mayon Volcano. Bagamat ganun po, may dapat po bang ipangamba yung ating pong mga kababayan na malapit po dyan sa Mayon Volcano po, sir? Okay, yung Mayon Volcano is still on alert level 2 and pwede pong itaas natin yung alert level to alert level 3 kapag may sustained increases in other parameters. So, kailangan talaga nilang maging handa. And yung paalala namin palagi na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Kasi po, yung phreatic eruption po, it can happen anytime. Ano po kumbaga yung magbabantayan po ninyo, Director, kung para po itaas to alert level 3? Ito po nga, Bulkang Mayon, sir. Okay, so tinitingnan natin kapag may dumadami yung volcanic earthquake. So far, for the last 4 days, even after the phreatic eruption kahapon, wala po tayong naitala kahit isa man lang na volcanic earthquake. Tinitingnan din natin if there is an increase in seismic energy release. Tinitingnan din natin if there is an increase in the number of rockfall events and pyroclastic density current events, as well as sustained increases in sulfur dioxide emission. Pero so far, wala po tayong indikasyon na tumataas sa mga parameters na nabanggit ko. With this activity po na inyo pong namomonitor sa Mayon Volcano, hindi pa naman po ito nakakaapekto sa kalusugan po ng mga tao po dyan, sir, sa malapit sa Mayon? Well, yung volcanic ash, kapag nalanghap nila, pwedeng it could affect, yun na nga, yung respiratory tract. So, paalala natin is magdala ng face mask, magsuot ng face mask kung maaari. Alright. Baka may mga panghuling panawagan po kayo sa publiko. Go ahead po, Director. Okay, so paalala natin sa ating mga kababayan around Mayon Volcano. Again, Mayon Volcano is still on alert level 2, meaning there is a moderate level of unrest. Pero I think alam naman ng mga kababayan natin around Mayon Volcano that they should stay away from the 6-kilometer permanent danger zone.
because of the danger of rockfall events, landslides, and katulad ng nangyari kahapon, there was a sudden phreatic eruption. So, kailangan talaga natin i-observe yung 6-kilometer permanent danger zone. Well, with that, maraming salamat po sa update, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Salamat po, sir.